kakasabay. Pero tingnan natin kung ano naman ang magiging playstyle dito ng Onyx Philippines as we head into game number 2 ng Grand Finals ng Mobile Masters. May mga bagay na nakataga na sa bato sa larangan ng MLBB, mas lalo na sa lungsod ng Pilipinas. Isa na doon ay huwag mong bibigyan ng luyi etong si Super Friends, pero fortunately for Onyx Philippines, locked and loaded na yan sa Monster Mage. Okay, double start para sa Jawhead Hayabusa combo naman. Dahil doon, Little Wonder mapupunta sa RRQ Hoshi. No big invades ang mangyayari dito. Dahan-dahan lang ang approach ng dalawa. Tignan natin kung yung RRQ Hoshi mapapabilis nila yung farm ng Claude. Kasi usually, mga Indo teams pag may Claude sila, gusto nila maghanap ng mga aggressive play, mga 3 to 5 minutes para may chance na mas mabilis na talaga yung farm ng Claude. Either magagang sila ng gold lane or magfa-force sila ng switch sa kabilang lane na magugulat lang, uy, ba't nandun yung Claude? Uy, bigla nakapush yung Claude ng isang Torres. So tignan natin kung yun yung gagawin ng RQ Hoshi. And even sa current meta, nakita na actually natin na may mga opportunity na mag-scale up early yung Claude. Pero ang problema kasi sa RRQ, si Keller yung gumawa nun eh. So ngayon, RRQ Hoshi, kung kahapon sinabi mo, TLID needs to play a near-perfect game. Ngayon for RRQ Hoshi, parang ganun din, near-perfect started. Ma-avoid nila yung aggression ng mid-duo ng Onyx Philippines. Pero ito din yung isa sa mga pinakamagandang bagay sa Tig Real Pick. Kahit hindi near perfect, yung execution nyo sa early to mid game, isang malaking at magandang implosion lang. Isang pindot lang ng flicker implosion mo, mapapaikot mo yung laban. So doon dapat din mag-ingat ang Onyx Philippines. Again, comfort pick to ni Idok, yung Tig Real. Sobrang respected sa Indonesia. Yeah. So ngayon, Onyx Philippines silang naghumahawak ng turtle ngayon. We'll see if makaka-contest nga ba ang RRQ Hoshi. Level 4 na nga rin dito si Rins, pero may nahatak itong si Idok. Okay, medyo delikado dito RQ Hoshi. Si Rins na nakatikim ng shadow kill. Si Kurt papasok. Si Dyren na rin nag-zone. Si Susujin naman dumiretso kay King Kong at mahuli si King Kong. Rins with the crowd control at first blood para kay Idok. Ito naman ang pagganti ng Onyx Philippines. Si Rins buhay pa rin! Yung Juicin ni Rins lumalaban at nakakill na naman dito si Dyren at si Idok. Mahuli niya si Brusco. RRQ Hoshi lumalaban pa rin! Pero nakaisa bigla si Super na double kill! Friends! Grabe, naka-trade bigla ang Onyx Philippines, but still a perfectly executed play from RRQ Hoshi. It started off with King Kong na nakapag-wiki shadow kill doon kay Rins. Kaso ang problema, nakapag-Crimson Beacon out, one more hit kay Rins, ilang hits na lang, nabuhay pa. And again, the setup from Idok. Yun na yung sinasabi mo eh. Kahit hindi near perfect play, pag hindi mo na-keep in check itong si Idok at nakagawa ng magandang crowd control, mahihirapan yung Onyx Philippines. The Tigreal Jushin, medyo awkward in terms of the damage. Pero kung sapat yung crowd control nila, kung ma-land nila yung mga crowd control effects nila, masakit talaga para sa mga lineup na gusto mag-all-in na laban na medyo divey yung style nila. At si Sutsujin din, maganda din kasi yung pagpasok niya sa backline. Sabi niya, okay, marami kayo dyan, mas mataas yung magiging damage per minute ko pag nag-electrifying beats ako sa 4, pero iikot ako. Hahanapin ko si King Kong, hahanapin ko yung backline. Okay, may binubuhat na naman ngayon at Sacred Hammer pa nga on to Kirk. Nilapagan pa ng Glorious Pathway pero buhay pa rin. Nakapag-revitalize pa nga itong si Kirk kaya hindi mabibigyan ang kabayo ni Kirk. Sakto yung paglapag din ng duality ni Super Friends sa skill combo ng Low Yi. Napahinto yung pag-go ng RRQ Hoshi kay Kirk. So, konting deterrent lang para hindi makapaglaban sila at hindi sila makahabol kay Kirk. Pero at sobrang taas na ngayon ng labang ni Dyren kumpara sa Hylos. At this point, accept na rin ni Kirk na taga-tayo na lang muna siya. Revitalize, Glorious Pathway, mabilisan na sundot. Well, then again, ganyan naman lagi yung buhay ng mga Hylos ngayon. Oo, mga talagang di na nga parang secondary roam, parang main roamer na nga kahit nasa HP pa yan eh. Kasi kailangan mo magbigay ng enough information kay Brusco para mangbulaga with the ejector tsaka na rin ng unstoppable force. Pero ngayon RRQ Hoshi may onting kalamangan at hindi sila takot sa kahit anong pwedeng gawing initiation ng Onyx Philippines. But like how things could change for RRQ with the setup from Idok, yun din naman kasi yung pwede mangyari sa Onyx with the diversion from Super Friends. And dahil sa nature ng lineup ng RQ Hoshi, siguro meron mga tao dyan nagtataka, ba't lahat naka-flicker? Ba't walang na-purify dyan sa Onyx PH? Dahil nga sa presensya ng Joy, the diving nature ng Claude, kailangan mo talaga ng space creation, isang malaking
dash o blink para makalayo. RK Hoshi mukhang sila yung lalamang dito sa Turtle fight. Maganda yung pwesto nila. Okay, tingnan natin kung magkukontest nga ba itong si King Kong. Early Sky Piercer pick up coming in from Keller. Nakapag-damage siya pero Sutsujin pa rin. Ang makakuha ng Turtle Blazing Duet coming in from Toy. Hindi pa nga natapos ang clash. Kirk naghahanap ng proper target pero Delikado. Sutsujin naka-double kill na. Nakaipit bigla. Itong Super Prince nakapag-flicker out pero tinalunan ni Dairen. One more hit at sabi nga ata ni Rince. Pinaliguan pero si Keller sumagot din naman. Makaka-pick up ng isa. Kirk medyo si napalayo Toy. doon at nabigyan ng kill. Itong si Toy. RRQ Hoshi, pinapakita nila yung lakas nila sa team fighting. At Onyx PH na out-execute ngayon ng RRQ Hoshi. Yung lineup natin, nakakala natin, medyo matagal pa na mag-scale ng Claude. Katulad ng sinabi natin, around 3 to 6 minutes, ginawa mga 5 minutes, maghahanap ng aggressive play ang RQ Hoshi para makalamang yung gold laner nila si King Kong kontra kay Susujin. Pero nandito rin si Brusco, nahirapan si Cameron makahabol ng laban, pero si Susujin ang na-pick off doon ni King Kong at Brusco. Napakabilis kasi na naging eksena. Heads up play coming in from King Kong and Brusco na magamit din yung unstoppable force para ma-make sure ma-shutdown itong si Sutsujin. Pinadala na nga din dito si Brusco sa baba para mabigyan ng enough space for Kelra and still RRQ Hoshi. 1.1k gold lead. Maganda ang kanilang early start kahit alam natin na scale up pa yan later on si Toy tsaka si Sutsujin. So, let's see if how things will change kasi Onyx Philippines, unti-unti na din namang nakaka-pick up ng steam. Yeah. Pero yung RQ Hoshi, nadaan nila sa malupit na crowd control ngayon eh. Yung Onyx Philippines na yung laban na gusto ng Onyx Philippines, parang ano eh, nagbabuffer lagi. Okay, play the video, biglang buffering. Kasi lagi sila naka-crowd control eh. Pero grabe si Kelro! Pinuwi ka agad si Toy. Pero ito naman ang magiging tanong para sa RQ Hoshi. Ready na ba kayo para sa pag-power spike ng Granger? Pero sa kita ng mapa, ginamit ni King Kong yung ultimate niya, si Rince na pa Crimson Beacon. Wala nang ultimate yung Juicin, muntikan na siya mahuli ni King Kong. Unti na lang, unting items po kay King Kong at yung mga ganyan niyang paso kahit samahan pa ni Dairen itong si Rince. Eventually makakill na din siya. Pero we can see the damage output of the KK connection. Kanina lamang, Kelra, Death Sonatas and Rhapsodies, napauwi ka agad itong si Toy. At ngayon naman si Rince, kinakailangan din namang mag-ingat sa mga potential pasok ni King Kong. Turtle up for grabs na, nakadalawa na nga ang RRQ. But Onyx Philippines, gusto na nilang kunin lahat ulit. Okay, tingnan natin. Ay, first blood gagada para sa RQ Hoshi. The first blow of this fight. Si Kakarino! Implosion flicker play! At RQ Hoshi, lalaban na kagad dito. Papasok na si Sutsujin. Nahanap niya si Kelra. Tatlong miyembro kagad ng Onyx Philippines ang nawala. At ito yung sinasabi natin para kay Idok. Yung tigreal niya. Yung comfort nila. At RRQ Hoshi ang lalamang dito. As we head into the 8-minute mark of our game. A game-changing momentum-setting play from Idok Tigreal. Tatlo kaagad ang nahuli. At yung pinakamagandang targets ba kasi it was Kelra, Super Prince, and Brusco leads up to an uncontested turtle take for Sutsujin. Katulad lamang nung game number 1, halos si Sutsujin yung nakakuha ng turtle pero nakaisa sila. On to Rins, RRQ Hoshi. Nasa kanila pa rin naman ang kalamangan. Oo, nag-diversion run and gun sila. Balikan natin isa replay. 4 mukha na miyembro nahuli ng RRQ Hoshi. Yung roamer nila na si Idok. Kahapon pa natin pinapag-usapan gaano siya talaga maglupit. Lupit mag-roam. Of course, especially with the Tigreal. At dahil isang damakmak na crowd control yung lineup dito ng RRQ Hoshi, pag nahuli kayong lahat, mukhang delikado. Sobrang delikado yun para sa Super Fam. Ang ganda din ang pagpasok doon nito, Blazing Duet in 203 KDA na siya kaagad. Even up against Kelra na naka-Granger ngayon, parang unbothered so far. And looking at the gold, may onting kalamangan pa rin naman si Kelra. Already has the Malefic Roar paired up with the Sky Piercer. So in terms of damage, pag maganda din naman yung setup na magawa ni Brusco, ubos din naman ang kanyang mababato. Okay, Onyx Philippines. Dahil online din naman si Kelra at may damage na yung Granger. In terms of the damage, meron na silang damage talaga kaya iba to eh. Kaya nila tumapat sa damage pero dun na lang talaga sila natatalo sa crowd control ng RRQ Hoshi. Yung dalawang junglers, malaki din naman though yung lamang ni Sutsujin. Nasa Holy Crystal na siya. Malefic Roar, Hunter Strike ang rush dito ni King Kong dahil sa pagkalamangan ng RRQ Hoshi. 1,500 ang gold lead ni Sutsujin ngayon kontra kay King Kong. Isang malupitang set lang, Brusco. Pwede na ulit bumalik sa kanilang kalamangan, mas lalo't na pag nag-spawn ang unang Lord. Naghihintay lamang tayo ng magandang ejector tsaka unstoppable play onto the right target. But RRQ Hoshi kasi playing as one yung Ubistrat ulit. Bumabalik sila dun. Na pwede kasi tayong umabot sa point na kahit magandang setup ni Brusco. Yeah. Pag si Idok
ay biglang pumasok with the implosion, baliwala lahat ang magagawa ng Super Fam. Ganito rin yung nakita natin sa mga PH teams eh. Frontline ngayon yung Phoveus. Mamaya atras yan unti si Idok. Siya yung maghihintay ng perfect timing na pumasok siya para makapag-flicker implosion play. At doon dapat mag-ingat talaga ang Onyx Philippines kasi yun yung game-changing moment lagi para sa RRQ Hoshi. Tingnan natin yung pwestuhan. Dyren nasa harap, Idok nasa likod, Lord Dance para sa dalawa. Okay, magandang pag-zone at pagbibigay ng information si Dyren dito na ginagawa. We have to watch out for Idok's play again. Nag-conceal na nga siya. May flicker yan na available. Makakahanap nga ba sila ng setup just to zone out and Sutsujin will get the Lord. Idok na naman galing sa likod. Sinamaan pa nga ng Blazing Duet coming in from Toy. Pero si King Kong pumasok with a Wiggy Shadow Kill. Makakaisa naman. Pero ang problema, dalawa ka agad. Make it 3 ang nawala sa Onyx Philippines and a triple for Toy! Onyx Philippines na kailangan na dito mag-back Sutsujin. Dyren Rins nagpo-push dahil yung Lord napunta sa RQ Hoshi. Delikatong pwesto to para sa Super Fam. Ang base ng Onyx Philippines, maybe the mid at saka yung bottom lane towers ang mawawala sa kanila. Lord, papunta na RRQ Hoshi. Tignan natin kung gaano sila or gaano karaming Tore ang makukuha nila. Ayan na naman, kaya napakataas ng respeto ng lahat ng mga manlalaro kay Idok. Whether it's the TIG, whether it's the Franco, kahit Oo. ano pang gamitin yan. Wag na wag mo. Ay, teka lang nga, si King Kong gusto umisa kay Rins! Killing spree coming in from the Beast! One member down kaagad for RRQ and Onyx Philippines. Mabilisan namang makiklear out yung Lord. Ang tapang ng check dun ni King Kong. High chance din, baka biglang pagpasok niya sa bush na yun, o pagpasok niya sa area na yun, siya yung mahuhuli eh. Pero sabi ni King Kong, kaya ko ata to, meron ata to. May ultimate naman ako, may shadow naman ako. Kaya ko to at nakaya na niya nga. Nahanap niya doon si Rins at na mahinto niya unti yung pagka-flow ng RQ Hoshi. Pero RQ Hoshi pa rin talaga ang lamang dito. Maganda yung paghawak nila ng mga shrub. And again, sobrang basic MLBB gameplay yung ginagawa dito ni Idok pero parang sobrang masterful na rin. Yung ano yung saying, basta ma-practice ka ng isang sipa na mga 1 million times, yun na yung pinakamalakas na sipa sa buong mundo. Tama, kasi pag nagba-back to basics kasi yung RRQ Hoshi, eh na-master talaga nila ito. Pero King Kong din naman na sumasagot kahit paano. Ang tawag kasi sa ginawa niya kahit laban sa tatlo, Sigma Things kasi yung mga ganun. Oh, Sigma Things. Hindi siya takot, wala siyang kinakatakutan. Even si Sutsujin, kahit sino pa yan. Pero teka lang, yun din kasi yung nararamdaman ng RRQ Hoshi. Ginamitan na nga ng retry na force out kaagad yung Glorious Pathway. Binibigaw with electrifying beats, pero yung kabayo makakatakas pa rin naman. Hindi ka naman. Nakita natin yung mga miyembro ng Onyx Philippines, nag-diversion sila sa may bandang babang parte ng mapa para makapag-push si King Kong. At if ever doon naman pumunta yung RQ Hoshi, may backup naman si King Kong para makatakas siya. Pero RQ Hoshi nag-go sa purple buff, nakita si Kirk, while Onyx Philippines nakukuha naman